So, ang pang-apat po nating topic, authorities stop illegal transportation of various wildlife in Jansan. Yan. So mga kaibigan, no, pinatigil po ng otoridad, no, yung illegal na pagta-transport ng sari-sari o iba-ibang klase ng wildlife, no, dito po sa Jansan. Yan. So ano-ano ba yung mga wildlife na mga kaibigan, no? So syempre andyan po yung iba-iba pong species, no, ng mga ibon, may mga opo, may mga ibon, may mga iba-ibang mga animals, no? So pinatigil po kasi alam naman natin guys, no, na meron tayong mga lalo na sa mga ibon, no, na mga endangered species na talaga. Yung mga very rare na lang talaga sila, no. So ito pong mga ganito guys, madalas po ginagawa po ng mga tao, no, na mga gumagawa ng mga illegal ay tina-transport po nila 'yan pagkatapos ibinebenta po nila ng mahal, 'no. So masama po 'yan mga kaibigan, 'no. Pasok din 'yan sa ano, matatawag na trafficking, 'no, hindi nga lang human, 'no. Ah, Sandali hindi ko, nakalimutan ko yung exact na tawag guys, so nakalimutan ko 'no, mamaya na lang 'pag naalala ko. Pero eto mga kaibigan, bawal po kasi ito sa batas ng Pilipinas, 'no. Sa batas po natin, yan nga lang 'pag halimbawa nagdala ka ng pusa mo, pupunta ka sa halimbawa pupunta ako ng Mindanao, magdadala ako ng pusa, oh. Alam mo ba yung pusa kailangan i-ano mo yun, ideklara mo yun, iparehistro mo yan, kailangan i-ano mo yan sa eroplano, 'no. Hindi puwedeng, magdadala ka lang ng pusa pagkatapos walang papeles, walang dokumento, 'no. Hindi po pupuwede yun, 'no. So lahat po ng mga, patungkol sa pagdadala, pagta-transport ng mga wildlife, 'no, lalo na yan wildlife yan, kahit nga yung mga corals guys, 'no, yung mga nakikita natin ng mga coral sa mga karagatan, kahit nga yung mga bato-bato, mga shells. Alam niyo ba na bawal yan dalhin mga kaibigan, 'no? Kailangan idedeklara mo yan at, magbabayad ka pa, 'no, sa 'pag magdadala ka ng ganyan. Kasi mga kaibigan, bawal yan, eh. Yan po ay, kumbaga nilalabag po natin yung batas po, 'no, patungkol po sa pangangalaga ng ating kalikasan. Kaya ayan po guys, 'no, pinatigil po ito at, marami pong gumagawa kasi ng ganyan, mga illegal, 'no, at pinagkakakitaan. Pero, ang masasabi ko po ay alagaan po natin ang ating, wildlife, ang ating, mga, kalikasan para tayo din po ay alagaan. Kasi tingnan niyo guys, 'no, yung balik sa atin ng kalikasan, 'pag bumagyo, o ano nangyari, eh, ano, taas ng tubig, 'pag bumagyo, bumabaha kaagad kasi binabalikan na po tayo ng kalikasan, sinisingil na po tayo ng kalikasan, lalong-lalo na po 'no, yung sa part po ng Mindanao, ay naku marami akong kilala diyan 'no, na grabe walang habas kung mag-cut ng mga trees at pagkatapos ginagawa po nilang negosyo 'yan, binebenta nila, ginagawa ng, lalong-lalo na yung ano, yung paggawa ng mga posporo 'no. Guys 'no, maraming ganyan po sa Mindanao, mga walang habas na pagka-cut ng mga trees at, yung iba naman ay, kina-cut nila pagkatapos, ibinebenta sa mga nagma-manufacture ng mga yung mga sa mga furniture at, iba-ibang tungkol sa mga hardware 'no. So guys, alagaan po natin ang ating kalikasan, huwag po nating abusuhin para po tayo ay alagaan din ng ating kalikasan, right? Oh, guys ano po ang masasabi niyo dito sa ating topic 'no? Okey, paki-comment nga po ang inyong kung ano ang masasabi niyo sa ating topic, 'yan. Okey mga kaibigan 'no? Naku, ang bilis ng pangyayari, palasyo nagdeklara daw ng lockdown. O mamaya mga kaibigan tingnan natin kung gaano 'yan katotoo, yung sinasabi dito na ang palasyo ay nagdeklara ng lockdown. Tingnan po natin mamaya kung gaano po 'yan katotoo. So, eto naman po mga kaibigan, si Kati Binag. Ang sabi po ni Kati Binag, ang sinisisi pa rin nila, yung mga fake news. Kaya daw mababa ang ratings ni PBBM sa fake news pa rin. Grabe kayo, natatawa na lang ako.
Kaya yung mga DDS daw yan, dapat ang isipin nila bakit bumaba ang trust rating ni PBBM simply because nakikita na ng tao hindi mabuti ang pamamalakad ng gobyerno, sabi po ni Kati Binag. Well, mga kaibigan, alam nyo, yung mga pa-survey-survey nila is fake survey. At karamihan po sa mga pa-survey nila ay meron pong daya at ito lang po ay talagang binayaran. Guys, no, marami po tayong nakitang ganyan, guys, no, na yung mga pa-survey, magtataka ka, oh, napakaraming percent kinuha sa Davao City, kinuha sa Mindanao. Pagkatapos kaunti lang katiting lang ang kinuha sa Luzon, katiting lang yung kinuha sa Metro Manila. Siyempre kapag overall yung rating, mas malaki talaga yung yung rating dun sa Mindanao. So, masasabi mo talaga na, "Uy, mataas si Sara." Ay, kaunti lang kay PBBM. Eh, kasi dinoktor niyo, dinaya niyo, eh. Kumbaga yung demography 'no, hindi siya, distributed equally. Hindi siya equal ang pagkaka-cut 'no, ang halimbawa, sana ganito ang ginawa niyo, halimbawa, ah, 30 i-cut mo ng mabuti 'no, yung equal dapat hindi yung, 70% sa Mindanao lahat kinuha. Pagkatapos, 15%, sabihin natin 20% kinuha sa Metro Manila. Oh, ilan na yon? Di 90 na. 10% kinuha sa Luzon. Oh. So ngayon, kapag tiningnan mo ngayon overall, siyempre, mas lalaki talaga yung sa Mindanao. At sino ba yung nasa Mindanao? Si Sara. Kaya sa lahat ng mga pa-survey nila, mababa kay PBBM. Kay Sara, ang mataas. O di ba may daya? Mm. Ganun yun. At saka napansin niyo ba, mga pa-survey nila mga guys, hindi nila nilalagay, hindi po transparent, no? Hindi nila nilalagay, o sino ba yung mga interview nyo? Saang lugar ba kayo nag-interview? Basta, nilalagay lang nila, ay, ito, 69% si Sara, trust rating. Si PBBM ganito, 20%. Oh, may negative 3 pa. May negative 3. My God, saan ka makakakuha ng gano'n? Eh, dito nga lang sa Solid North, eh, grabe. Oh, eh, dito nga lang sa amin sa Cavite, eh. Oh, Marcos ito. Marcos po itong Cavite. Oh. 'Di ba kaya nga yung mga nagse-survey dito, yung mga nagkakalye survey dito, 'di ba? Grabe mga kaibigan, landslide si PBBM. Talaga namang nilalampaso si Sara Duterte. Oh. Cavite, mga DDS, punta kayo ng Cavite. Mag-ano kayo dito, kalye survey kayo dito para makita nyo, nilalampaso si Sara Duterte dito. Ang Cavite, pangalawa sa rich votes, 'no? Pangalawa 'yan sa lugar na may pinakamayaman na boto, ang Cavite. Oh, pagkatapos, may Solid North pa. Ibig sabihin, ang Marcos merong solid na botante. Yung Manila pa, ay ang daming voters sa Manila. Oh, dami diyan mga maka-Marcos. Siyempre, Imelda Marcos, governor 'yan. Gobernador 'yan ng Metro Manila. 'Di ba? Ferdinand Marcos Sr. Kita mo naman, napakatagal naging pangulo ng Pilipinas, 'di ba? Sara Duterte, singaw. Si Sara Duterte po ay isang singaw. Bigla-bigla na lang, sumingaw. Oh, galing sa tatay niya, ni hindi kilala. Ano ba si Sara nang maliit 'yan? Ano ba itsura ni Sara nang maliit 'yan? Saan ba siya nag-aral? Ano ba ugali ni Sara? Wala tayong kaalam-alam patungkol kay Sara Duterte. Siya po ay isang singaw. Oo. Kailan lang siya lumabas? Nung ang tatay niya ay naging pangulo na ng Pilipinas. Pero wala po tayong kaalam-alam sino si Sara.
O ano bang nangyari sa kanya nung maliit siya? Saan siya nag-aral nung maliit siya? Sino mga kaibigan niya? Hindi natin siya nakikita. Samantalang si Bongbong Marcos, ang ating pangulo, maliit pa lang nakikita na natin. Maliit pa lang nandun na, kitang-kita na natin kung sino, si PBBM. O, 'di ba? Oh. So, si PBBM talaga mga kaibigan, kilalang-kilala at hindi mo puwedeng sabihin na ang trust rating, performance rating ni PBBM ay bumaba. Oh, between Sara and PBBM, ilalampaso talaga niya si Sara Duterte na wala namang ginagawa kundi manira. Manira sa mga Pilipino, manira sa bansa, manira sa gobyerno. Wala pong trabaho si Sara Duterte kundi ang manira at magliwaliw sa iba-ibang mga bansa. O, 'di ba? Oh, kaya ito, yung sinasabi niyo na itong sinasabi ng babaeng 'to 'no, na isinisisi daw sa fake news kaya daw sinasabi na, mababa daw ang, rating ni PBBM. Eh, hello, hindi naman mababa ang rating ni PBBM. Yung mga pa-survey niyo, mga pekeng survey yan, mga bayaran yan na survey. Hindi hindi mababa ang rating ni PBBM. Ang rating ni PBBM ay mataas. Kayo lang ang nagsasabi na mababa ang rating ni PBBM kasi gusto niyo na bumaba ang rating niya dahil yan ang pino-project niyo sa taong bayan na ayaw na ng mga Pilipino kay PBBM. Well, in fact ay hindi naman talaga totoo dahil ang mas totoo ay ang mga Pilipino sukang-suka na kay Sara Duterte, ayaw na ng majority ng mga Pilipino kay Sara Duterte. Kaya si Sara Duterte talaga ang napakababa ng rating at si PBBM mataas talaga ang rating niya, 'di ba? Subukan niyong subukan yung, mag-Kalye survey, yung totoong Kalye survey subukan niyo, landslide lagi si PBBM. Saan lang naman nagla-landslide si Sara? Dun sa baluarte niya sa Davao. Pero dito, Luzon, Metro Manila, uy, hinding-hindi siya mananalo kay PBBM. Pagdating sa Luzon, sa Metro Manila, hinding-hindi siya mananalo. At sa Visayas, hindi rin niya hawak ang buong Visayas. Remember Romualdez, Imelda? Baka nakakalimutan niyo. Eh, ako nga, Mindanao, Marcos kami. Oh, 'di ba? Sino lang naman yung ano, maka-Duterte sa Mindanao, yung mga tanga, yung mga bobo, yung mga walang alam, yung mga hindi nagbabasa, yung mga hindi nanonood, yung mga walang social media, yung mga walang internet, 'yan. Kasi si Sara Duterte, yung mga Duterte, anong ginagawa nila? Pinupuntahan nila yung mga ano, yung mga lugar na walang internet. Pinupuntahan nila yung mga lugar na alam nila na yung mga tao bugok at hindi nagso-social media. Pagkatapos sinisiraan nila ang pangulo, sinisiraan nila ang gobyerno, inaangat nila si Sara. "Uy, ganito si PBBM, ganito siya, ganito, magalit kayo, magalit kayo." O naniniwala naman ang mga tanga kasi wala nga silang internet, wala silang social media, wala silang Facebook. Naniwala lang sila sa sabi-sabi, wala silang ma-research dahil wala silang internet, 'no? So yun, katangahan, kabobohan ang dahilan kung bakit sila naging DDS. Real talk lang tayo dito, walang personalan, 'di ba? Oh, real talk. Hmm, magbasa muna ako 'no, bago tayo pumunta sa, ibang topic. Basa muna tayo ng, okey. Sabi ni Josie Diaz, "Nabubuhay kayo sa paniniwala sa kasinungalingan ni Sara na walang alam kundi magnakaw." Yan ang mga DDS, nabubuhay sila sa paniniwala sa mga kasinungalingan ng mga Dutertes na walang alam kundi magnakaw. Tama ka diyan, Josie Diaz, 'no? Marilu Soriano, solid PBBM, yan, yan. Tama ka Marilu Soriano, solid, solid tayo 'no, PBBM. Sabi naman ni Joan Acosta, si PBBM walang pondong nilustay, walang anomalya na masasabing nilustay ni PBBM. Samantalang si Sara daming daming dapat ipaliwanag tungkol sa confidential fund. Correct ka diyan 'no, tama ka diyan. O sabi naman ni Robert Prejoles, "Ma'am, saan ka sa Cavite? Ako po ay tubong Cavite City." Yan, taga-ano dito po kami sa Dasmariñas, Cavite 'no, Roberto. Dasmariñas, Cavite po.
Dito po sa kay Kiko Barsaga, 'no, Barsaga po ang aming mayor, 'no. So, sa mga hindi po nakikita ang totoong ginagawa ni PBBM, hindi nila papalitan bilang pangulo, BBM pa rin ang gusto ng tao, Joanne Acosta. Correct, tama ka diyan, PBBM ang gusto ng tao. Basta kay PBBM kami kasi nakikita naman po ang totoong may nagagawa at ginagawa para sa bansa natin, Joanne Acosta. Tama ka, tumpak ka diyan, Joanne, 'no? At si Roberto sabi niya, "Ma'am, say hi to Sir Niolo for me watching from Ontario, Canada." Yes, hi daw, Niolo, shout out daw sa'yo. Sabi po ni Roberto, ni Robert Prejoles 9550. Shout out daw sa'yo, Niolo, no? Dapat kasi di na pinapatulan si Sara at kampo nito. Nakikita lang ng madla at nagagamit lang nila yung kanilang paninira. Oo nga eh, no? Pero minsan talagang sumusobra, no? Nakakagigil. Kaya pinapatulan din, no? Ng mga PBBM followers kasi talaga nakakagigil eh, no? At Imelda Castro, 7618 from Marcos Sr. to Marcos Jr. Magagaling at mahuhusay, may puso, makatao, makadiyos na Pangulo ng Bansa. Tumpak! Tama po kayo dyan, no? At panawagan sa mga tao, wag na ninyong subukan pa ang Duterte sa national, maawa kayo sa inyong sarili. Correct. At ma'am, say hi to Niolo. Yan, hi po. Niolo, sabi ni Robert Prejoles. Yan. So, sabi naman ni Romeo DJ, yung mga bobotante. Yan, marami kasi mga bobotante, di ba? Yan, kasalanan din yan ng mga taga Davao. Yan yung mga botante. No, correct. No, tama ka, kasalanan nila yan. Yan. At si Ramon Ortega, yan, good morning. Yan. So, Dina Par MZ5FO. Yan. Marami pong salamat, no, sa pag-drop by. At Marilu Soriano, Solid PBBM. Salamat po, no? Yan. So, punta na po ulit tayo sa ating next topic. Yan. So, eto naman mga kaibigan, no? Eto na, sasagutin na natin. May lockdown ba o wala? Yan na. Kasi po, marami pong mga nag-fake news, no? Nagsasabi na, "Oy, may lockdown, may lockdown." Ano po ang sabi ng Malacanang? No energy lockdown. Ulitin natin ha. No lockdown. No energy lockdown. Wala pong lockdown, no? Yan, ulitin po natin, no? Paulit-ulit tayo, no? Sa mga nandito, makinig po no lockdown. Hindi po tayo magkakaroon ng lockdown. Bakit po? Unang-una, ang ating Pangulong BBM, alam po natin, ayaw na ayaw po niya ng lockdown. Kasi, bakit po? Ang sabi nga po ng Pangulo natin, no, nung nagkakaroon po ng lockdown sa COVID, ang sabi po ng Pangulo, ang lockdown, papatayin nito ang ekonomiya ng ating bansa. Yung lockdown ay papahirapin nito ang mga tao. Maghihirap ang mga tao kapag may lockdown. Ang ating ekonomiya ay masisira, no? Yung nagawa ni PBBM na paangatin ang ekonomiya ng ating bansa, lahat po 'yan ay talaga namang mababalewala kapag nagkaroon po ulit ng lockdown. So, yung pangulo po natin si PBBM ayaw po niya ng mga lockdown. Nakita niyo naman 'no, nung siya po ay nanalo sa pagkapangulo, ang ginawa po ng ating pangulo ay inopen kaagad ang ating ekonomiya. Kasi kapag lockdown, ibig po sabihin niyan walang pera ang tao. 'Pag walang pera ang tao, ibig sabihin maghihirap tayo, wala tayong pambili, ibig sabihin ang gobyerno 'no, so dahil walang pera, walang gagastos, hindi po gugulong yung ano, yung mga taxes, wala pong taxes, wala po lahat. Lockdown, naka-stop lahat 'no, naka-stop. So meaning to say, mahirap po ang lockdown. So, wag pong mag-lockdown. At ang sabi po ng palasyo, no energy lockdown.
Malacanang Palace refuted the claims circulating online that there will be an energy lockdown starting April 20 from a supposed announcement from the Department of Energy, DOE. Palace press officer Claire Castro said no energy lockdown is seen for now as the government continues to secure sources of fuel amidst the Iran war. So wala pong lockdown. See? So mga kaibigan, no, etong mga nagpapakalat nito ay ano 'to, destabilization 'to guys, 'no, destabilization 'to. Ginugulo po nila ang ating pamahalaan. Bakit? Kasi gusto po nila palabasin na ang ating gobyerno ay incompetent. Gusto po nilang palabasin na ang gobyerno natin, ang pangulo natin ay walang solusyon sa mga problema. So mga kaibigan, alam na po natin kung kanino nanggaling itong fake news na 'to na magkakaroon daw ng lockdown. So inuulit ko mga kaibigan, wala pong lockdown na mangyayari 'no, dahil tuloy-tuloy po at kita naman natin marami pong mga dumating 'no na mga na langis, gas, may diesel sa iba-iba pong mga bansa. At dahil po 'yan sa galing ng ating pangulo sa pakikipag-usap 'no, trade, pakikipag-usap, negosyo 'no. Magaling po ang ating pangulo at ang ating mga marino, ang ating mga tanker, mga cargo vessels 'no, na naglalaman ng mga oil, ng mga papunta dito sa Pilipinas ay makakadaan po tayo ng malaya ng hindi ginagambala diyan sa Strait of Hormuz 'no. Dahil din po sa pakikipag-usap ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Ganyan po mga kaibigan kapag magaling po ang leader ay maayos po na natutugunan ang lahat po ng mga kailangan ng ating bansa. Meron man tayong energy crisis dahil sa nangyari sa buong mundo, 'no, dahil po epekto ito ng paggigiyera po 'no, ng Iran, ng, Amerika, ng Israel. So mga kaibigan, kita natin na tuloy-tuloy po ang buhay natin at isa lang po ang gawin natin guys 'no, sama-sama po tayo. Ipanalangin po natin na sana, sana ay mawakasan na itong giyera na nagaganap sa Middle East dahil apektado po ito ang buong mundo kahit na malayo tayo sa Iran, malayo tayo sa Middle East, pero apektado tayo dahil tayo ay, ah nakasandal sa kanila pagdating po sa langis, 'no? So mabuti na lang mga kaibigan, andiyan ang Japan, oh, nandiyan na. Ang Malaysia, oh, mga kaibigan, 'no? At, iba pang mga kapitbahay natin sa Southeast Asia ay, pumayag 'no, na tayo ay pagbilhan ng langis, 'yan. So maraming maraming po salamat. Ulitin ko ha, wala pong energy lockdown. Hindi po magdedeklara ng lockdown ang palasyo. Tandaan niyo 'yan 'no. So 'pag may nakikita kayong mga fake news, 'pag may nakikita kayong mga balita na parang, uy, talaga namang mind boggling 'no, talaga namang nakakaano, napapuzzle ka, naku, naku, ano ba 'to, anong mangyayari sa ating bansa? O bago mag-panic, tingnan muna kung totoo. Mag-research muna or kung may kilala kayong mga influencer o katulad na lang ni Niolo 'no, vlogger, magtanong po 'no. At, kami naman po dito sa aming pagba-vlog ay makakaasa po kayo na everyday ay magta-tackle po kami ng mga issue 'no, na talaga pong, interest sa taong bayan 'no. Kaya, makinig lang po, manood sa mga vlogs 'no, mga kaibigan, kasi tatalakayin po namin 'yan, sinisigurado namin sa inyo 'no. So, mga kaibigan, follow niyo po si TPL3, si Banat Boy Mandirigma, maging ako rin po Admin Rich at sa aking, TikTok, Admin Rich, komentarista at saka sa aking Facebook, Admin Rich, Rich Admin TV, Admin Rich TV. Kahit i-type niyo lang yung Admin Rich 'no, ganyan po, oh.
walang walang space, type niyo lang 'yan, lalabas na po yung aking mga pages 'no. So maraming maraming pong salamat 'no, pero bago po tayo, mag-end, titingnan ko muna yung iba ditong mga, yung hindi ko pa nabasa 'no, 'yun. Yung hindi ko pa nabasa. Maraming salamat kay Dina Par MZ5FO 'no, sa pag-drop by dito sa ating channel. At saka sino pa ba? Okey, okey 'no. Hindi lumalabas sa akin dito yung lahat ng mga comment 'no. Panawagan, 'pag ang balita ay galing sa mga anti-PBBM, huwag na ninyong pag-aksayahan pang basahin. Tumpak, Roberto Prejoles 9550. Tama ka diyan 'no, Robert. Robert, Prejoles, tama ka diyan, korek na korek ka. Kapag ang balita ay galing sa mga anti-PBBM, huwag niyo ng pag-aksayahan na basahin dahil sigurado yan ay fake news 'no, yan. Yan po ang katotohanan, yan. So, maraming maraming po salamat 'no, mga kaibigan sa mga, nandito, sa mga nanood 'no. Shout out po sa inyo lahat mga kaibigan 'no. At, 'yan, sana po ay patuloy po kayong manood 'no at, suportahan niyo rin po ako sa akin pong, admin reach na YouTube 'no, mga kaibigan. Maraming maraming pong salamat at ngayon po ay, Black Saturday. Magnilay-nilay tayo 'no sa ating mga kasalanan, mga kaibigan, at magpasalamat na rin tayo sa ating Panginoon dahil po sa kanyang sakripisyo tayo po ay may buhay ngayon na, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan 'no. So patuloy lang po 'no ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoon at, eto mga kaibigan 'no, gawin po natin, huwag kakalimutan na magbasa din po tayo ng kanyang salita. Ang Biblia, kung kayo naman ay tamad magbasa, meron po tayong audio Bible. Kasi mga kaibigan, tandaan natin hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Kakulango. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke.
ang DDS. Puro fake news ang DS. Mangga troll farm, mangga